Amen. Praise God. So naniniwala po ako na inaihanda ng Panginoon ang ating mga puso't isipan ngayong araw na ito at para maging magandang sisidlan ng kanyang makapangyarihang salita ang ating buhay. I believe that today God will do something amazing in our midst. So napaka-importante po nitong pag-uusapan natin ngayon dahil malaki po ang kinalaman nito sa patutunguhan ng ating buhay. At malaki rin ang kinalaman nito sa present na condition natin ngayon. Napaka-importante po nito, so I believe na tayo po ay kakausapin ng Panginoon, babaguhin ng Panginoon, kasi kapag nabago ang isip mo, tiyak mababago ang buhay mo. At kapag nasira ang isipan natin, madalas ay magkakaroon din ng hindi magandang patutunguhan yung buhay natin. Kaya napaka-importante po nitong topic na ito, i-share mo itong link na ito, share mo itong video na ito, itag mo yung mga kaibigan mo. Dahil ngayong araw na ito, kakausapin tayo ng Panginoon. Sa buong isang buwan na ito, naniniwala po ako may aayusin sa atin ng Panginoon. Katatagpuin tayo ng Panginoon. I don't know kung ano yung mga present na situations natin ngayon, but naniniwala ko ito yung kasagutan dun sa mga kinakaharap mong mga battles, mga obstacles. At dito sa journey na kinalalagyan mo ngayon, naniniwala ko ito yung magpapausad sa'yo dahil malaki ang kinalaman nito sa progress mo or sa pagbalik o kaya pagdausdos ng buhay natin. So ito yung pag-uusapan natin ngayon sa buong isang buwan na ito at i-ready mo kapatid yung puso't isipan mo dahil katatagpuin ka dito ng ating Panginoon. Let's get started. Martin Luther King Jr. once said, "No one can doubt that having a tough mind is a great need." Ulitin ko, sinabi niya that no one can doubt that having a great mind is a great need. He also added, "A nation of soft-minded men is purchasing its own spiritual death through an installment plan." Kapag soft-minded daw po ang isang tao, para kang bumibili ng sarili mong kamatayan. Para kang bumibili ng sarili mong pagbagsak spiritually. At ito mga kapatid, yung binibili mo, installment. Hindi biglaan na nangyayari sa iyo to. Kaya nga, again, sinabi niya, no one can doubt that having a tough mind is a great need. Napakalaking pangangailangan ngayon ito. Makinig ka maigi, lalo na ng generation natin. According to a study entitled Mental Toughness, the concept and its measurement, and I quote, "Mental strength is the capacity of an individual to deal effectively with stressors." Ito yung kapasidad natin. Ito yung kapasidad ng isang tao, how to deal effectively with stressors, pressures, and challenges, and perform to the best of their ability, irrespective of circumstances in which they find themselves. And I quote, so ito po mga kapatid ay issue ng mental strength. Kasi malaki, ito yung kapasidad natin kung paano natin dinidil, hinaharap, yung mga stressors natin, yung mga challenges natin, pressures natin, at paano tayo makakapag-perform ng maayos sa buhay na ito, irrespective ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya nga yung mga taong kinakaya yon, yun yung mga may mga mental toughness na tao. So therefore, building mental strength is fundamental to living your best life. Again, building mental strength is fundamental to living your best life. Napansin mo, pag bumigay yung isip ng isang tao, humihinto siya. Kung hindi siya huminto, ayaw na siya, o kaya naman magkakaroon siya ng isang response sa buhay na kung saan pagsisisihan niya o kaya naman sisisihin siya ng mga tao sa paligid niya. Kaya nga we must learn how to build mental strength. Kasi fundamental to sa buhay. Just as we go to gym and lift weights in order to build our physical muscles, we must also develop our mental health through the use of mental tools and techniques. So may mga kapamaraanan paano dinidevelop yung mental strength ng tao. Maraming mga tao ngayon, sinusuko na lang nila yung kahinaan nila.
Basta-basta na lang sinusuko ito. Tama, lahat tayo may pinagdadaanan, pero basta-basta ka na lang ba susuko? Diyan sa mga pinagdadaanan na yan. Now the question is, what are the crucial components of a tough mind? Ano ba yung crucial component? Kung ang pagbibuild ng mental strength, fundamental ito to living our best life. Ano ba yung crucial components ng tough mind? Marami tayong pag-uusapan dito, pero itong pag-uusapan natin ngayong araw na ito yung components ng pagkakaroon ng tough mind. Okay? I want you to open your Bible with me in Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, verse 23. Basahin natin ito sa easy-to-read version. Above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. Nakakuha niyo po? Above all, yun agad ang unang statement. Above all, may mga priorities ka sa buhay, may mga dapat kang ayusin sa buhay, pero hindi pwedeng ihuli mo to. Kasi above all, sabi niya, be careful what you think. Because your thoughts control your life. So join me in our message today entitled Tough Mind. Tough mind. Alam niyo po, minsan kailangan mong i-apply ang tough love. Pero dapat lagi mong i-apply ang tough mind. Because you will never live your best life without having a mental strength. Pag bumigay ang isip ng isang tao, guguho lahat. Gusto niya mangyari sa kanyang buhay. Pati yung ipinapagawa sa kanyang mga importante, kahit na ng Panginoon, may tendency na gumuho ito. Kaya nga, what are the crucial components of a tough mind? Maraming mga components, mga kapatid, ang pagkakaroon ng tough mind. But ano yung mga crucial components nito? Okay, number 1. Sabi dito, above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Unang component, mga kapatid, ng pagkakaroon ng tough mind is guarded mind. Ibig sabihin, marunong kang gwardyahan yung isip mo. In Hebrew, mga kapatid, pag binasa natin yung Hebrew word nito, it means more than any guard. Dahil yung preposition na ginamit dito has its comparative sense, more than. Kaya napansin niyo po, mga kapatid, sa mga translations, above all agad yung unang statement niya. Kasi more than any guard. So yung noun nito, it refers here to the act of guarding, protection, vigilance. Kaya nga pagdating sa Amplified, yung translation niya, keep and guard your heart with all vigilance. And above all, that you guard, for out of it flow the springs of life. Why? Saan pansin natin, mga kapatid, sa iba, heart yung ginamit. Because anatomically, the Hebrew word live, yung ginamit dito, mga kapatid, refers to the heart. But abstractly, it refers to one's inner self, will, understanding, or mind. So dito, mga kapatid, they did not see the heart and mind in opposition. Such as the advice here includes both one's thinking and feelings. Kaya nga, usually, yung mga translations, minsan nilalagay nilang heart. Pero dito, madalas nilalagay mind. At sinabi dito, above all, i-guard mo yung mind mo. Why? Napaka-importante, mga kapatid, ng pagwagwardya. Bakit mo nilalagyan ng bakod ang bahay mo? Sa totoo lang, bakit mo pa nilalagyan ng pintuan ng bahay mo? Bakit may bintana? Bakit may bubong? Bakit karamihan ngayon ng mga establishments may CCTV? Bakit kaya? Kasi alam mo, anytime may pwedeng pumasok, may pwedeng magnakaw, may pwedeng sumira. Sabi dito, above all, be careful what you think. Ang problema, binantayan mo yung bahay mo, yung isip mo, hindi mo binantayan. Tapos, napansin niyo po, mga kapatid, maraming mga tao, binabantayan nila yung mga anak nila. Nilalagyan ng gwardya.
Nilalagyan nila ng magbabantay. Iniingatan nila yung mga anak nila. Pero, mga kapatid, hindi nga masasaktan physically. Pero pag hindi mo gwinardyahan yung isip mo o yung isip ng anak mo, tapos. Tapos kapalaran, humanap ng iba. Kaya nga mga kapatid, unang crucial component pa lang ito ng tough mind. The reason why a lot of people are soft-minded, kasi hindi nagwardyahan yung isip, may nagpahina dun sa isip niya. Of course, may mga tao naman talaga mga kapatid na yun talaga yung kanilang karamdaman, na kung saan yung iba ay gumagaling pa, yung iba ay hindi na. Pero sa atin na kung saan, alam mo yun, na kaya mo naman, na kung saan hindi naman talaga natin, sabihin na natin na clinically na, alam mo yun, karamdaman natin ito, wag mo na lang tatanggapin ang isang bagay na kung saan pwede mo namang gamutin. Pwede mo namang pagtagumpayan. So guarded mind, napaka-importante nito. Now, dalawang bagay mga kapatid patungkol dito. Paano ba ginaguard yung isip ng isang tao? Dalawang bagay mga kapatid dito sa text na ito. Sabi sa ERV, above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. So it means two things. Number one, be careful what you think. Ibig sabihin mga kapatid, iniingatan natin kung ano yung iniisip natin, ano ba ang iniisip mo. If you want to guard your mind, tatanungin mo yung sarili mo, ano ba yung iniisip ko? Kapatid, mag-ingat ka kung ano ang kinakarga mo sa isip mo. Okay, kasi kung paano mong ginagwardyahan yung bahay mo, ginagwardyahan mo yung gadget mo, bakit nilalagyan mo ng password? Kasi importante sa'yo. Bakit minsan yung isip natin hindi natin ginagwardyahan? Yun ang susi natin para maka-experience tayo ng best life natin. Guarded mind. Be careful what you think. Kaya sabi dito, be careful what you think. Mag-ingat tayo kung ano yung kinakarga natin sa isip natin. Pangalawa, mga kapatid, be careful how you think. Kaya sinabi sa Good News Translation, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Ano ba ang inaisip mo? Pero pangalawa, paano, ito mga kapatid, makinig ka maigi dito, paano ka ba mag-isip? So mag-ingat ka kung saan-saan mo dinadala ang isip mo. Now, eto, listen to this very carefully. Ano ba yung tinatawag na mind traps? Pag sinabing mind traps are irrational thought patterns that blind you to the truth. According to Psychology Today, it causes you to make errors in judgment. Mind traps are irrational thought pattern na siya ng isip natin that blind you to the truth, causing you to make errors in judgment. Now, thinking traps are pattern of thoughts. Pattern siya ng isip natin, usually with a negative swing. Nakaisip ka na doon na kahit na anong sabihin mo, laging bumabalik siya doon sa negative na side. It prevents us from seeing things as they really are. Ang tawag din dito ay cognitive distortion. Now, napaka-importanting ma-identify natin itong mga mind traps na ito. Now, let's take a closer look at some of the most common thinking traps. Ito yung most common thinking traps natin. According to psychologists Aaron Beck and David Burns, ito yung mga unang nakapag-identify dito sa mga thinking traps na ito. In-identify nila yung most common traps that you can fall into. Okay? Most common traps that you can fall into. Madalas dito nahuhulog ang isang tao, pakinggan mo itong maigi. Number 1 na mind traps, all or nothing thinking. Ang tawag dito ay all or nothing thinking. Ibig sabihin, seeing everything as black and white. Yun lang ang tingin natin sa buhay. Black and white lang siya. For example, natanggal ako sa trabaho. Kasi wala akong silbing tao. Pag natanggal ka, wala ka ng silbi lagi. Kasi ganun lang yan. Kung hindi ako natanggal, ibig sabihin may silbi ako.
Kaya ako hindi natanggal kasi wala akong silbi. In other words, if a situation doesn't go exactly to plan, you immediately deem it a failure. Ang problema dito mga kapatid, sa black and white thinking or all or nothing thinking, life isn't just black and white. Hindi lang naman ang problema, pag ma-fail tayo, na tingnan ng buhay na may iba pang kulay. Ang buhay, kaya nga lang, nahulog siya dun sa mind trap na ganyan lang yan. Kaya ako natanggal, kasi wala akong kwenta. Nakuha natin. Pangalawa mga kapatid, emotional reasoning. Alam niyo po itong pangalawang mind trap na ito? Emotional reasoning. It means mga kapatid, believing emotions to be evidence of the truth. Kapag nag-fall ang isang tao dito sa emotional reasoning, naniniwala siya na yung nararamdaman niya, yun yung totoo. Laging ganun yun. Itong nararamdaman ko, ito yung totoo. Sasabihin niya, I feel useless. Therefore, I am useless. Biruin mo. Yun agad na nag-define ng buhay niya dahil nararamdaman niyang useless siya. Nag-conclude agad siya na ang buhay niya ay useless. Naramdaman niya lang naman. Di ba sinabi natin nang hindi mo pa napapatunayan, naramdaman pa lang. Pangatlo mga kapatid na mind trap, ito, mind reading. Ito naman mga kapatid, immediately assuming that someone is thinking something negative about you. Yun yung mind reading. Immediately assuming that someone is thinking something negative about you without having any evidence of it. Nagja-jump agad tayo sa conclusion. Ito mga kapatid yung mind fortune, parang fortune telling sa sarili mo. Mind reading, hinuhulaan mo agad yung iniisip ng mga tao sa'yo. At nag-a-assume ka na, alam mo, may pangit na ginagawa tong mga to sa akin. Laging gano'n yan. Mind reading. Galing, nababasa niya lahat ng isip ng tao. Pero di ba, pag sinabing mind trap, negative swing agad siya. Papunta agad doon. Ang bilis niyang magbasa ng isip ng mga tao. Para siyang Diyos. Kaya lang, doon sa negative na side. Na kung saan wala naman siyang ebidensya, bigla-bigla siyang tumatalon sa ganong conclusion. Pag may ganyan ka, nag-fall ka sa mind trap. Pang-apat, ito, mabigat ito mga kapatid. Ang tawag dito ay catastrophic forecasting. Or sinasabi ng mga professional counselors na catastrophizing. Alam niyo po ibig sabihin yon? Predicting situations with only negative outcomes. This thinking trap involves focusing on the worst possible outcome of a situation and not on the most likely or probable outcome. For example, laging ganito, I'm definitely going to fail the exam today. Laging ganon. Laging dun sa worst. Sigurado ko babagsak ako ngayong araw na ito. Ayan. Yung may sakit siya, ang isip niya agad, sa worst agad, mawawala na ako. Catastrophic forecasting ang tawag doon. Catastrophizing. Yung nagkaroon kayo ng LQ, ang ending mo agad, break up. Yung nagkaroon ng LQ, ang ending agad, divorce. Yung nagkaroon ka ng problema, ang ending mo agad, yung pinakagrabe agad, that's catastrophizing. Ang ibig sabihin nun, pinapalala mo lalo yung sitwasyon. Doon ka agad sa pinaka-extreme side, negative extreme side. So you forecast the worst possible outcome of a situation without evidence. So when facts contradict your negative belief, you continue to predict things will turn out badly. Kahit na mapatunayan daw, mga kapatid, na kung saan hindi naman totoo yung iniisip niya, ilalaban niya yun. Ipipilit niya yung mga bagay-bagay. Kasi nga, nag-fall na siya dito sa mind trap na ito.
Panglima is labeling or blaming. Wrongly attributing a negative label to either yourself or to someone else. Sasabihin niya agad, I am a failure. Instead na sasabihin niyang, naibagsak ko tong exam na ito. Malaki pinagkaiba nun, yung bumagsak ka, na totally failure ka. Kaya lang, nililabel niya agad yon or isisisi niya yon sa ibang tao. Yung mga pangyayari sa kanya, isisisi niya sa ibang tao. That's labeling. Pang-anim, overgeneralization. Whenever something difficult happens, you think it going to happen over and over again. Pag may nangyari sa kanya, na isang beses lang o dalawang beses lang, ang nasa isip agad niya, nagpo-fall agad siya, dun sa ang negative swing niya agad, ang punta nun, laging ganito mangyayari sa akin, lagi akong babagsak, lagi akong mabibigo, lagi akong iiwan, lagi akong masasaktan, overgeneralization. This thinking trap particularly likes the word never, every, always. Ganon agad yun. Lagi. Lagi na lang. O baka naman hindi naman, lagi. Kaya nga lang, nag-fall siya dito, overgeneralization. Lastly, is personalization. It means wrongfully assuming responsibility for something. Personalization. Lahat inaangkin niya. Kasalanan ko to. Kahit iba naman yung may kasalanan. Minsan, hindi mo naman kasalanan. Parte ng nature. Sasabihin niya naman, hindi, kasalanan ko talaga to. Kasalanan ko talaga to. Nakakita ka naman ng mga ganitong tao. Ito mga kapatid, yung at least 7 na naispata ng mga psychologists at ng mga experts na mind traps ng isang tao. So as you become more conscious of your mind traps, you learn that each one is combined exaggeration of a threat. Kung makikita natin ito mga kapatid, ito yung exaggeration of a threat and underestimation of your ability to deal with. Pinapataas natin yung threat, minamagnify yung threat, tapos minamaliit niya yung kanyang kapasidad na mag-deal dun sa kanyang kinakaharap na problema. Ibig sabihin, nag-fall dun sa mind trap. Because mind traps limit possibilities and undermine your resources. Nililimit niya yung possibilities at hindi na tinitignan yung mga possible na resources kung paano niya mapagtatagumpayan yung kanyang kinakaharap. So mind traps can consume your thinking, including what you pay attention to and impact how you feel and your decision making and actions. Hindi ka na ngayon makapag-isip ng maayos, hindi ka na ngayon makapag-desisyon ng maayos dahil nag-fall na nga sa mind trap na ito. That's why you must be careful what you think. And be careful how you think. That's why sinabi natin na kinakailangan gwinagwardyahan yung isip ng isang tao. Alam niyo po ba mga kapatid that the average person thinks about 70,000 thoughts a day. Ang average na tao, tandaan natin, thinks about 70,000 thoughts a day. And that's a lot. Especially kapag unproductive yung iniisip ng tao. Self-abusive. And just a general waste of energy. Alam nyo mga kapatid, listen to this very carefully. One reason you get mentally fatigued is because there is a battle in your brain 24 hours a day. Kaya mentally fatigue ang isang tao kasi may battle na nangyayari sa ating isip 24 hours a day. So when you change your thoughts, you may change your feelings as well. Napansin niyo po mga kapatid, kapag nabago yung isip ng tao, bigla-bigla nababago yung damdamin mo. Kasi nabago yung isip eh. Recently lang, ilang beses ko ito nangyari. Nagpo-fall talaga tayo dyan na minsan aatakihin ka nitong mga bagay na ito. Tapos mamaya babaguhin mo yung isip mo. Bihira, nagpo-fall ako sa isa sa mga 7 to ah. So you have to identify at least these 7 mind traps. Ibig sabihin, no, pag na-identify mo siya, nagagwardyahan mo yung sarili mo eh. Ito, nagpo-fall na naman ako dito sa overgeneralization. Okay, nagpo-fall na naman ako dito sa catastrophizing.
Maa-apply mo ngayon ito sa karir mo, sa personal na buhay mo, sa relationship mo, sa ministry mo. Kasi madalas, hinahayaan natin pumasok. Battle nga ito eh. Kaya ka minsan napapagod, hinahayaan mo lang. Na bakbakan ka ng bakbakan nitong mga mind traps na ito. So kapag na-identify mo siya, ay pambira, malaking bagay na siya. So the question is, what do you fill your mind with that pleases God? Ano yung nag-feel sa isip mo na nakaka-please kay Lord? Ang tanong, yan bang inilalagay mo sa isip mo na pi-please si Lord o hindi? And what do you fill your mind with that displeases God? Ano yung nilalagay natin sa isip natin na nakaka-please kay Lord? At ano yung nilalagay natin sa isip natin na hindi nakaka-please sa Panginoon? Again, mga kapatid, crucial component ng isang tough na mind, guarded mind. May ability siya na gwardyahan yung isip niya. Lagi mo na lang isipin, bakit mo ginagwardyahan yung cellphone mo? Bakit may password? Bakit may password yung online banking mo? Bakit yung card mo may password? Kasi nga, importante yung gwardya, baka ma-hack. O kaya naman yung iba, baka malagyan ng virus. Winardyahan mo yung gamit mo, pero yung isip mo, hindi mo ginagwardyahan. Mawawasak talaga yung buhay ng isang tao. Identify mo lang ito. So be careful what you think. And be careful how you think. Be careful. So, napaka-importante that you have to guard your mind. Pangalawa at panghuli. Sabi dito, above all, be careful what you think. Ito, because your thoughts control your life. Your thoughts control your life. Pangalawa na crucial na component ng isang tao na may tough mind. Number 2 is guided mind. Your thoughts control your life. So mapapansin natin na may kakayahan pala, when was the last time gumamit ka ng remote control? Napansin mo kung ano yung pipindutin mo, yun ang nangyayari. Kung saan mo iginaguide, bawa may sasakyan ka, remote control na sasakyan, o na helicopter, o ano mga gadgets mo, napansin mo napaka-importante ng remote control na yan. Ganun din sa isip ng isang tao. Your thoughts control your life. So importante, may kakayahan pala tayo na i-guide itong isip na ito. May kakayahan pala tayo na mag-manage ng isip natin. Guided mind. Remember mga kapatid, that God is far more interested in changing your mind than in changing your circumstances. God is far more interested in changing your mind than in changing your circumstances. Kasi kahit saan mo ilagay yung isang tao, pero may same na isip siya, hindi din mababago yung buhay niya eh. Kahit saan mo ilagay yan, maniwala ka, kahit bigyan mo ng pera yan, pero same pa rin yung mind niya, yung mindset niya, bukas makalawag, ganun ulit yan. Yung isang tao, na lumaki siya sa isang hindi magandang environment, hindi sariling bahay, yung, alam mo yon, nagnanakaw ng kuryente ng iba, ng tubig ng iba. Subukan mong bigyan ng bahay. Pag hindi mo binago yung isip, kahit saan mo isaksak yan, ganun ulit. Kung gaano kadugyot yung iniwan niya, dugyot ulit yung patutukuhan niya. Bakit? Binago mo lang yung lugar. Binago mo yung lugar niya, pero hindi mo nabago yung isip niya. Babalik at babalik din talaga yung isang tao. Kaya nga, God is far more interested in changing our mind than in changing our circumstances. Most people long for God to take away all problems. Lord, tanggalin mo po itong problema, itong pain na ito, bigyan mo po ako ng pera, bigyan mo po ako ng jowa. Kahit mag-10 jowa, kahit may same na mindset ka naman. Ganon din mangyayari dyan. Tapos i-blame natin lagi yung ibang tao. Yes, may kasalanan yung ibang tao. Kaya lang, baka nag-fall na tayo dito sa mind trap na ito. Baka hindi natin nag-guard yung isip natin at the same time, nag-guide yung isip natin. Babalik-balik lang tayo doon. But God wants to work on you first. Because transformation won't happen sa buhay ng isang tao unless you renew your mind.
until your thoughts begin to change. Now, why it is so important to learn how to manage your mind? Bakit napaka-importanting maunawaan ng isang tao, matutuhan ng isang tao kung paano magmamanage ng isip? Yung guided na isip. Two things. Number one, because your thoughts control your life. Kaya kinakailangan, i-guide natin yung isip natin dahil yung iniisip natin, nagkokontrol ng buhay natin. Tandaan natin, pwede mong hayaan ang isip mo na mag-amok. Pwede mong hayaan yung isip mo na magwala. Di ba? Hayaan mo. Pero bakit mo hahayaan? It is your mind. It is your thoughts. Di ba marapat lamang mga kapatid na ibalik natin yung, alam mo yun, yung control dun sa pag-iisip natin? Kasi kaya mo naman, your thoughts control your life. Kung anong channel mo ililipat, doon na pupunta. Anong channel gusto mong malipat ang buhay mo, yung isip mo? Anong klaseng sitwasyon? Your thoughts control your life. Bakit napaka-importante na matuto tayo mag-manage, i-guide yung isip natin? Because your thoughts control your life. Pangalawa, because your life shaped by your thoughts. Your life is shaped by your thoughts. 23. Sabi sa Good News Translation, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Kung ano yung hugis ng pag-iisip natin, kung ano yung pag-iisip natin, yun ang umuhugis dun sa buhay natin. Kinig ka maigi dito, kapatid. Your thoughts have tremendous ability to shape your life for good or for bad. Merong tremendous ability itong thoughts na ito to shape our life for good or for bad. For example, maybe you were told while you're growing up, sinasabi sa'yo, you're worthless. You don't matter. Wala ka ng silbi eh. Kaya wala namang halaga yung buhay mo. At tinanggap mo na lang yun. Tinanggap mo na lang siya ng buong buo, knowing na totoo naman talaga. At pagkaraan ng ilang panahon, dahil yun yung mga pinaniwalaan mo, naging ganun na yung buhay mo. Bakit kaya, no? Kung ano yung itinanim sa atin ng mga salita, kung ano yung mga pinaniwalaan natin, yun na nagiging tayo, sinabi na ng Bible eh. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Sino paniniwalaan mo? Yung ibang mga scientist? O yung may-ari ng buhay mo? Yung may likha ng langit at lupa? Sinabi na niya to eh. Sa kanyang salita, that your life is shaped by your thoughts. Remember, kapatid, that thoughts create reality. Thoughts create reality. Pansinin niyo po mga kapatid yung paligid natin. Pansinin mo na lang yung mga suot-suot mo. Palagay mo, ginawa agad yan, o inisip mo na? Inisip mo na yan bago siya nangyari. Bakit ikaw maigi dito, kapatid? Yung ginagawa mo ngayon. Sige, tignan mo yung ginagawa mo. O, napansin mo? Inisip mo muna yan bago mo ginagawa ngayon. Kung ikaw ay nagsasaing, kung ikaw ay nagbabasa, kung ikaw, ano man ang ginagawa mo ngayon, ano ang suot-suot mo ngayon, inisip mo muna yan. O may nag-isip muna dyan, paano nangyari yan? Therefore, thoughts create reality. Your life is shaped by your thoughts. Remember, brothers and sisters, your mind is the most powerful tool you have for the creation of good in your life. But if it is not used correctly, it also can be the most destructive force in your life. Ito yung most powerful tool na pwede mong gamitin para sa pag-create ng magagandang bagay sa buhay mo. Pero, kapag hindi mo ito ginamit ng maayos, itong isip na ito rin yung most destructive force sa buhay natin. That's why, listen, Satan wants your greatest asset.
Gusto niya, kapatid, na makapture itong isip na ito. Kasi once na makapture niya yung isip mo, nakapture niya na yung buong buhay mo at pangarap mo. Kapatid, yung iniisip mo, ang huhugis ng buhay mo. Ngayon ang tanong, anong shape ang gusto mo sa buhay mo? Anong shape ang gusto mo sa buhay mo? Anong hugis? Hugis mahirap? O hugis pinagpala? Hugis makasalanan? O hugis pinaging banal? Hugis kawawa? O hugis kahanga-hanga? Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. So don't forget this. You may write this down. Never think a thought you don't want to become true. Never think a thought you don't want to become true. Huwag kang mag-iisip ng isang bagay na ayaw mo naman maging ganun. Ayaw mo maging ganun, pero yun ang iniisip mo. Your life is shaped by your thoughts. Isa pa mga kapatid, never think a thing you don't want to happen. Never think a thing you don't want to happen. Kasi napaka-makapangyarihan nga ng isip ng isang tao. That's why Norman Vincent Peale once said, change your thoughts and you change your world. Change your thoughts and you change your world. Huwag kalilimutan, ang pangit na pamumuhay ay resulta ng hindi magandang pag-iisip. Kaya nga mga kapatid, kaya pumapangit ang bahay, hindi nililinis. Pumapangit, di ba minsan ang ganda niyan? Okay naman siya dati. Okay kasi siya mag-isip eh. Ba't kaya nangyari? Hindi na nilinis yung isip eh. Kaya nga yung isip mga kapatid, hinuhugasan. Yung isip mga kapatid, inaayos, nililinisan ito. Kasi yung pangit na pamumuhay ay resulta ng hindi magandang pag-iisip. At yung magandang pamumuhay, resulta yan mga kapatid, na kung saan magandang pag-iisip. So become the manager of your mind. Because your thoughts become your reality. Your thoughts become your reality. Your life is shaped by your thoughts. Guided mind. Saan mo dinadala yung isip mo? Ano ang gusto mong maging? Dalawang napaka-importanteng bagay mga kapatid. I hope na wag nating kalimutan ito at lagi nating isabuhay ito. What are the crucial components of a tough mind? Number 1, guarded mind. It means be careful what you think. Be careful. Ano ba yung iniisip ko? And be careful how you think. Paano ka ba mag-isip? Paano ka mag-isip? Baka nagfo-fall ka na dito sa mind traps na ito. Again, kapatid, listen. Never think a thought that you don't want to become true. Basic. Never think a thought you don't want to become true. Actually, mga kapatid, nung mga nakaraan, ang dami ko naka-encounter na ganito, pati sa sarili ko. Nung pinag-aaralan ko siya, may mga thought patterns pala tayo, no? Na minsan, hindi ka maigi dito, gumagawa ka ng pamahiin sa isip mo. Na sinasabi mo, ito yung mangyayari. Para kang fortune teller. Na hindi naman yun ang sinabi ng Word of God. Na kapag ganitong kulay ang suot mo, mamalasin ka sa araw na ito, sino nagsabi sa'yo yan? Mind trap. Every time na, ba't parang ito? Every time na nangyayari ito, every time na ginagawa ko ito yung nangyayari. Teka lang, i-check mo muna. Kasi ang mind trap, naniniwala ka sa hindi magandang mangyayari na wala namang basis. Iba kasi mga kapatid, yung puro positive na lang, pero sa totoo may basis naman, yung pangit na hindi nangyayari. Pero minsan, mind trap lang siya. Meron kang pamahiin sa isip mo na hindi naman itinuturo ng salita ng Diyos. So you have to guard your mind. Never think a thought you don't want to become true. Minsan nagiging totoo na siya sa isip mo, pero sa realidad, di naman siya totoo. Wala siyang katotohanan. Kaya lang, pwede nang kapitan ng kaawa yun. Pwedeng kapitan ng demonyo. Why? Nakapasok eh.
Guarded mind. Kung gusto mong maging matibay, ulitin ko, Satan wants your greatest asset. So never think a thought you don't want to become true. And then guide your mind. Because your thoughts control your life. Kaya kanyang gawing paralyzed. Kaya kanyang gawing masamang tao. Kaya ka rin niyang gawing mabuting tao. Kaya kanyang gawing punong-puno ng puot. Alam mo yung isip nito, kaya ka rin niyang gawing mapagpatawad. Because your thoughts control your life. And your life is shaped by your thoughts. Kapatid, I want you to listen to this. Nothing can stop you when you discover the power of your thoughts. Again, nothing can stop you when you discover the power of your thoughts. So guard it and guide it. Guard it and guide it. That's why in Romans chapter 8 verse 12, the Bible says, letting your sinful nature control your mind leads to death. Again, letting your sinful nature control your mind leads to death. Kapag yung sinful nature daw natin ang nag-control ng isip natin, it will lead to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Sino yung gusto mo, kapatid, na mag-control ng isip na ito? Tignan mo ito, maigi kapatid. Sinful nature or Holy Spirit? Kapag sinful nature, dadalin ka sa pagkawasak, sa kamatayan. Pero kapag ang Holy Spirit ang may control, it leads to life and peace. Kapatid, sino yung gusto mong mag-shape, mag-control ng buhay na ito? It's up to you. It's your decision. But mga kapatid, if Satan wants your greatest asset, God also wants your greatest asset. Kaya nga mas gugustuhin ni Lord, unahing ayusin yung isip natin kaysa yung circumstances natin. Huwag laging, Lord, bigyan mo agad ako ng maraming pera, bigyan mo agad ako, Lord, ng ganitong, bigay mo sa akin siya, ibigay mo sa akin tong bagay na ito. Hindi agad yun, kapatid. Kundi, Lord, renew my mind. If you have a renewed mind, you will have a transformed life. Mababago yung mga bagay na yan. Kasi nabago yung isip natin. Let God take control of your mind. Starting today. I don't know kung sino sa atin ngayon may mga battles sa isip natin. That's why you are mentally fatigued. It's because you have a 24-hour battle in your mind. Ito matindi, bad news. Bad news. Hindi mo mapapanalo lahat ng battles na yan. Napakarami, kapatid. Good news. God can fight for you. Kaya kang tulungan ng Panginoon. Again, letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Today, kapatid, hayaan mo ang Panginoon na mag-control sa isip na yan at bigyan ka ng buhay at kapayapaan. I want you to close your eyes right now. Hindi ko alam, kapatid, kung ano yung mga battles na yan na meron tayo sa ating isipan. Hindi madali talaga. Kasi it takes skills. It takes a spirit-filled life para mapagtagumpayan natin yung mga bagay na yan. Hindi ganun kadali. But it may not be easy. It may not be easy. But it can be done. Sinabi na rin ng Bible. So right now, who among you na sinasabi, Lord, take control of my mind. Take control of my life. Kapatid, let Jesus be the center of your life. Hayaan mo siya, kapatid, maging sentro ng buhay natin. Paano? Ask Him. At naniniwala ako, kapatid, God is more than willing. Kasi yan ang gusto niya eh. God wants to renew your mind. Because He wants to see a transformed life. Gusto niya makita yung pagbabago ng buhay mo, kapatid, sa pamamagitan ng pagbabago ng isip mo. Make Him the Lord of your mind. Kapatid, sino ba ang hari ng isip na yan? Sino ba ang hari ng buhay na yan? Sino ang hari? Yung problema? Yung pinagdaanan mo? Yung problema mo ngayon, kapatid, yung battle mo ngayon, sino ang mas naitataas? Sino ang nasa sentro ngayon? Yung battle?
o si Jesus? If you want to win, let Jesus be the center of your thoughts, of your life. If you're willing right now, na sinasabi mo, Lord, be the king of my mind, be the king of my life, mananalangin tayo. Pero ariin mong sarili mong panalangin ng mga bagay na ito, kikilos si Lord sa buhay mo, maniwala ka kapatid. Make Him the Lord of your life, the Lord of your mind. And I believe that God will save you. Yun ang pinaka-importante sa lahat kapatid. I-renounce natin yung mga bagay na kung saan sumisira sa ating buhay. Pray this prayer with me right now. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Be the King of my mind. Be the King of my mind. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ng seryoso, ng personal, ng buong puso, I know that the Lord is reigning over your situation right now. Father, in the name of Jesus, I pray, God, Lord, kumilos ka po, Panginoon, sa buhay at sa isip ng kapatid na ito, Lord. Hindi ko po alam personally, Panginoon, kung ano yung mga greatest battles niya, Panginoon, sa kanyang isip. But you are more concerned, Panginoon, to change his mind than to change his situations. Dahil pag nabago, Panginoon, yung kanyang isip na renew ito, Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, matatransform ang kanyang situation. Lord, rule and reign, Lord, over this mind right now. Lord, naniniwala po ako, Panginoon, that you already won, Panginoon, the battle 2,000 years ago. And even itong battle sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon, hindi na lang namin basta-basta isusuko ito, Lord. Renew our mind, Lord. Sinusurrender namin, Panginoon, yung spirit, Panginoon, na kung saan suko na lang lagi. Panginoon, ang dami na naming gwinardyahan sa buhay namin. Pero Lord, hinayaan na lang namin naka-laid bare, Panginoon, ang aming isipan. So right now, God, renew us, renew our mind right now, in the name of Jesus. Right now, kapatid, kausapin mo ang ating Panginoon. I-renounce mo yung mga bagay na kung saan inuulit-ulit sa'yo mula nung bata ka pa. Ano yung mga bagay, kapatid, na inuulit-ulit sa'yo ng demonyog? Satan wants your greatest asset. But God also wants your greatest asset. Just come to Jesus right now. Let Him touch your mind. Lord, I come to you. Let Hayaan mo, kapatid, ang Panginoon ngayon ay mag-renew ng isip. May gustong flowing pagpalain na buhay ang Panginoon. Nananalangin ka ba, kapatid, ng bagong buhay? Manalangin ka muna ng bagong isip. Lahat ng mga battles na yan, kapatid, a transformed life begins with a transformed mind. God wants to become the king of your mind, of your heart. Come to Him. Come to Him. Sabi mo, hindi ka mababago. Bago ka, kapatid, kasi mahal ka ni Lord eh. Okay lang kung hindi ka na mahal ng ating Panginoon. Huwag mo na isipin to. But God loves you. Your Father in heaven loves you so much. Di ba ikaw na anak, gusto mo nag-grow yung isip ng anak mo? Ayaw mo siya mapag-iwanan? Eh ikaw nga, kapatid na nanay sa katatay sa lupa, eh, gusto mo nag-grow yung isip ng anak mo eh. Eh yung tatay mo pa kaya sa langit? Mahal na mahal ka ni Lord, kapatid. Isipin mo na lang na concern sa iyo yung tatay mo. Just submit to Him. Payakap ka sa ating Panginoon.
His love embrace you right now. Hold me close, Lord. Let your love surround me. Oh God. Draw me to your side. Oh Lord, let the love of Jesus hold you right now. Right now, I want you to sing the second verse of this song right now. And I want you to make it as your personal prayer. Tell it to Lord, to our Lord right now. Tell it to Jesus, Lord, renew my mind. Lord, unveil my eyes. Let me see you. Lord, mas makita kita, Panginoon. To face the knowledge. Kaysa sa mga inihaharap sa akin ng mga kaaway, Panginoon, ng mundo na hindi maganda. Mas makita ko, Panginoon, yung pagmamahal mo. Mas maramdaman ko yun, Lord. Starting today, God, renew me. Renew my mind, Lord. Lord, renew my mind as your love falls in my life, in living every day. Yes, oh God. By God, power envelop these people with your love. Embrace us, Lord. Strengthen the mind of your people, God. Tapos na yung panahon, Panginoon, na basta-basta na lang kaming sumusuko, Lord. Isip pa lang, Lord, talunan na. Isip pa lang, Panginoon, wala na nangyayari. So starting today, Lord, isip pa lang, panalo na. Isip pa lang, Panginoon, may assurance na sa'yo. Fill us, God, with your love, with your word, with your will, oh God. Come on, for the last time. Lift up your voice and declare it right now. Hold me close, oh God. Let your love surround me. Oh Lord. Yes, oh God. Just come to Jesus right now. He is touching your heart, your mind. He loves you so much. Soar with you. Your spirit leads me on to the power of love. And I will soar with you. And I will soar with you. Your spirit For the last time, leads me on declare it right now. to the power of love. And I will soar with you, Lord. And I will soar with you. Your spirit leads me on to the power of love. Lord, mas naniniwala pa kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong pagmamahal. Kaysa kapangyarihan ng kaaway, Panginoon. Kaysa kapangyarihan, Panginoon, ng mundo. Kaysa sa papanirang mga salita, Panginoon, ng kaaway. Lord, mas paniniwalaan namin na mas makapangyarihan, Panginoon, that your love is the greatest force, Lord, na pwedeng mag-drive sa aming buhay. Yung parang kinakain na kami, Panginoon, ng hindi magagandang nangyari sa aming buhay. Maisip lamang, Panginoon, namin na may Diyos, may Ama, Panginoon, na mas concern at mas mahal na mahal kami, Panginoon.
mas paniniwalaan namin yung concern mo, Panginoon, kaysa sa mga consequences lamang, Panginoon, ng mga bagay-bagay. You can transform us, God. Salamat po, Panginoon. Starting today, Lord, teach us. Hold us, Panginoon. Hindi po kami nagmamalaki, Panginoon. Kami po'y lubusan nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hindi po namin kaya ito, Panginoon, kung wala ka. Pero Lord, naniniwala kami, Panginoon. Malaman lamang namin na mahal mo kami, Panginoon. Malaking bagay yon, Panginoon, para magkaroon kami ng confidence, Lord, para bumangon muli at ayusin ang laman ng aming isip, Panginoon. Salamat po. Starting today, God, teach us how to guard our mind and to guide our mind according to your will, according to your love, according to your word, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Right now, oh God, nakakakita po kami, Panginoon, ng mga binagong isip. Nakakakita kami, Panginoon, ng isang transformed na buhay, na pamumuhay, because you're starting to renew our mind. We will never be perfect, Panginoon. There will always be a battle, yes, Lord. But naniniwala pa kami, Panginoon, na sapat yung presensya mo sa aming buhay, Panginoon, para manalo, Panginoon, sa mga battles na ito. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng mga words na napakinggan natin. At huwag natin ipananakaw sa demonyo, sa kaaway, yung mga salitang ito na naitanim sa atin. Dahil may tendency na bumalik-balik ito. Yes, kapatid, aatakihin ka nito. But believe me, God can guard you. You can win these greatest battles in your mind. Salamat po, Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time, kapatid, na i-declare ito ng man of God, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. My mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. I decide.